Kasi nung time na yun, nakakapagod yung kapag may nahabol ka. Kuha ko siya para sa akin, yung kanta ko para sa akin. Kumbaga, bonus na lang na mayroong magkagusto. Pero kaya ako lahat ginagawa ko kasi para sa soul ko. Action! Kamusta mga seatmates? This is She. This is Georgie. And welcome again to One Seat Apart! So ngayon medyo bago na naman tayo, no? She? Yes. First time natin magkaroon ng guest na band. Full band. Full band. Yeah. Meron tayong drummer, meron tayong bassist, meron tayong Lead guitarist. and rhythm guitarist. Yun. So ang saya, 4-piece band sila. And the band name is... We are Tornillo Band. Yun, Tornillo. Lami kwenta. Parang walang energy. Isa pa. Ano ba? Tornilyo! Kami ang banda ng Tornilyo. Ayan, para sabay-sabay naman. Kunyari, banda tayo. Pa-edit na lang. 1, 2, 3. Kami ang banda ng Tornilyo. Ayun! Ako si Eugene. Tornilyo Band. Ito si Taguro. Una gusto ko magpakilala muna kayo isa-isa. Yung pangalan nyo sa kayong hawak nyo sa banda. I'm Michael, vocalist and rhythm guitar. Okay. Arnel on bass, syempre. Jiro on lead guitar. Arvin on drums. Yeah. Parang So, eh. ang Tornilyo Band, na-meet ko sila a decade ago. Actually, 12 years ago eh. That was around 2010-2011. So, active na sila sa music scene, active na sila sa prod. And then, when I messaged Sir Arnel just a few weeks ago, buo pa sila. And then, ang ganda pa dito, si Sir Arnel, anak niya yung drummer. Yun. Anyway, anything about the history of Tornilyo Band? Yung pinakamatanda. History. Parang Siyempre pag ako lang Sino yan yung sa sinabi? Okay, Enrile. Si Enrile. Ang Enrile ng Tornilyo. Ako lang nga mo, Pwede ba yun? Okay, with regards din sa 2010 na sinasabi nga ni Sir Georgie, nag-start kami doon, 2010 and then 2011 and then around 2012, nag-join kami with Music Academy and then after that, tumigil din kami. Nagpahinga kami until such time na nabuhay kami ulit last 2020. Parang si Cristo yan After pandemic. Yes. Kasi in 2012, after noon, nung stint namin, nag-join kami with Music Academy. So after noon, fortunately, hindi kami nanalo. Unfortunately, hindi kami nanalo. Kasi baka sumikat kami. Wala nang interview eh. So, Wala kami dito ngayon, nasa Canada kami. Malamang. Nagtutour na. So yun, nag-isawa si Michael. Para dun sa mga may gusto sa kanya. Sorry, taken na to, taken. And then yung guitarist din, nag-upload. So yun yung time na nag-part-base kami with Arvin. Nag-aral ka ba? Nag-aaral ka ba? Nag-aaral na ba? Parang Nag-aaral aslam. pa And then, as we go on, nagkaroon ng pandemic. Basically, parang medyo nagkaroon na ako ng frustration na nasa upload yung guitarist, si Michael may asawa, ako. My love, sinisisi ka ni Kuya Arnel. Shoutout nyo shoutout. Shoutout kay Chai. Yeah, okay. So, yung mga nabuo namin na song, live recording before, dahil akala ko din na kami magkakasama-sama ulit. Marvin, parang busy siya with church ministry. So, in-upload ko with Rakista Radio first, and then afterwards, in-upload ko rin siya sa Spotify. Kahit na puro live recording lang siya. So, nung bumalik si Neil
the original guitarist namin, sometime October of 2022, nag-regroup ulit kami, jamming, and then come January of 2023, First gig. medyo nainip na sila. May mga trabaho eh. So, parang wala nang idea kung paano bumalik sa music scene. Doon ako nag-search kung kani-kanino kami prod na pwedeng sumali. Noong sometime February 9, 2023, nagkaroon kami ng first gig with Jeff Paraya. Shoutout kay Sir Jeff tsaka Parayowski. Mm. Yan kami una nag-gig nung bumalik kami. Matchbox Yard, and then after a week, we had yung gig with Chocolate Productions. Kay Ma'am Nestle. And then, dire-diretso. Nag-millennia rin kayo. Yes, Oh. with Pasig Band Community, EDC. Ah. Kay Sir Nakakuha yung mga Noel. prod niya yun eh. Oo. Saka yung millennia kasi, di ba, naka-televise talaga sa kanila pag nag-millennia ka. Ano, sir, it depends dun sa mga Production. production na nag-handle kung ina-live nila or Ah. hindi. Kay Sir Noel, usually picture lang ang ina-upload niya. With Chocolatey, Yan, naka-live lagi siya. nakalive yun. With, ano pa ba yun? Aspalto and Maverick Production, naka-live din sila during performances. Ano na ngayon, high-tech na ngayon, no? High-tech na Ayun. ngayon. Ako, doon ako tumitingin ngayon eh. Kaya parang when we look for artists, mas madali nang maghanap ngayon. Kasi you remember when we started, di ba, yung sa Simplicio Elegante with Full Jam, ang hirap maghanap ng band, lahat word of mouth. Hindi pa uso yung messenger sa Facebook, Text. sa time text lang, di ba? Tapos parang pahirapan pa, pero the network of bands that happen sa Full Jam, ang ganda. Diba? Although yung iba, they're not existing anymore, pero kayo yun nandyan pa eh. Tornilyo, Brother of Soul, Paikuhan, yun yung mga buhay pa. I hope, shout out Paikuhan sa Brother of Soul Ayun, kayo naman yung next dito. Ayun. So, what are the struggles? Kagaya sabi nyo na wala kayo, bakit? Ano yung struggles ng band? Yung ba yung nag-audition ka? Nag-audition ka si Kuya sa ano eh. Yung- Pinoy Big Brothers. Inalis siya bigla. Hindi kasi nung time na yun, nakakapagod yung kapag may nahabol ka. Kasi yun, bata, ako, para sa akin hindi ko alam sa inyo, pero ako kasi nung bata pa ako, tapos parang naghahabol ako lagi. Parang pag, gusto mo magbanda, gusto mo kagad sumikat, gusto mo parang pera. Ano naman kasi lagi yung notion di ba? Hindi siya mawawala, Parang pero before kasi yung mga mga 10 years ago, siguro mga ganyan. Sabi na natin, when you started something, even for business di ba? yun yung... If you started something, yun yung unang notion mo, sumikat. Pero yun nga, yun yung nakakapagod na part pag may nahabol ka. Hindi gaya ngayon, kasi nung bumalik kami, doon ko na naisip na parang, yun nga, gagawin ko siya kasi gusto ko. Yes. Hindi ko nahahabulin yung success. Kumbaga, ano man yung resulta niya, at least ginagawa ko yung gusto ko. Kahit hindi siya hindi masabi maging successful ka or ano. Pero sabi lang ni Angel last week, yung last episode namin na, una, yun ang gusto niya, sumikat. Pero parang as time goes on, parang ang gusto niya yung passion lang At parang sabi niya, not sure kung ito rin yun sa inyo, parang as long as may napapasaya siyang audience, gusto ng mga audience yung music nyo, yun yung yun yung masaya na. You're content na. Part siya ng high na nakikita mo yung audience na, uy, gawa ko tong kanta pero nagustuhan nila. Pero parang ang naisip ko kasi sa akin, na natagpuan ko sa akin, parang ginagawa ko siya para sa akin, yung kanta ko para sa akin. Kumbaga, bonus na lang na mayroong magkagusto. Pero kaya ako lahat ginagawa to kasi para sa soul ko. Parang ganun. Kasi hindi siya nakakapagod. Kaya parang kahit ngayon, may trabaho, busy, may mga puyat. Galing work. Struggle siguro schedule. Kasi, ayan, sa church, dahil mahilig akong tumugtog, pati doon tumutugtog ako. Sa music ministry ka? Music Nagda-drums ministry. ka? Anong church nyo? Shout out mo. Tabernacle of Faith International. San Mateo. San Mateo, Rizal. Rizal. Ayun, every Sunday kasi siya. So, ako, may regular ako
tugtog. Kaya minsan kapag nagsasabi sa akin si Papa na, may tugtog tayo, pwede ka bang ganitong day? Sabi ko, X na agad ako, may practice kasi sa simbahan eh. Tapos Sunday may service din. Kaya usually kapag may kami talagang later na ng day, night na, para ayun, may practice din. Tapos yun nga, may kanya-kanya rin work, may business, gano'n. Sa schedule pa lang eh, di ba pa? Mahirap eh. Pero sa akin, nakita ko kasi sa kanya, yung time na hindi kami nakakagig, nakita ko siya to the point na nag-uusap kami sa bahay. Namimiss mo na, Miss mo? Sino? Nag-attempt siya na magkaroon ng parang, ginawa mo sa car wash na Open mic. Open Jam. mic? Pero, kanino car wash niya? Sa friend ko nung high school. Sa San Mateo. Sa taga-Marikina siya. Marikina, anong car wash to? Baka nakapag-car wash na, napaka-car wash ko na kotse ko. Yung pangalan ng restaurant nila is Blair's. Okay, Yung car tapos- wash yung hindi ako familiar, pero Blair's. Tapos naglagay kayo ng open mic doon. Ah. Ganda. So, yung parang nakita ko sa kanya na talagang pilit niyang ginagawa ng paraan. Kasi miss niya na yung kabuuan ng banda. Although hindi niya kami ka-age level. Ang layo. Ilan ba? Gano'ng kalawang ba? Gano'ng kalawang? Kami, 20 years ang agwat niya sa akin. Ano mo ko mo? Sabi, parang ganun, baka mas mahaba pa. Senator ko. Daddy ko, senator. Grabe yung senator. Senator ba yun? Sa akin, nung nakita ko na namimiss niya na, sige, pilitin ko magawa ng paraan na makapag-regroup kami. Kahit ganun yung age level, nag-enjoy siya. Nakikita ko na ginagawa niya ng paraan na schedule, makapunta sa practice. And even with Jiro, ang struggle namin with Jiro, meron siyang other band. Anong band mo yun? Anong band? Hit or Miss. Dating Frankenstein. Ayun yung yung una ko silang yung unang gig nila sa Parehas sa Simons ba yan? Hindi, second gig namin kay Sir Jeff yun. Nakita tayo sa... Naka-line up din yung band nila nun sa bar. Una, sabi ko, parang mga gago to Kasi, hindi meron natuwa ako kasi sobrang... Naka-bike pa ako. No? Ah! Ano lugar yun? Sa may Tomas Morato yun Mas mura to simula sa magpuntalpan, naka-bike lang ako. Ano pa ng bar? Simon Simon Supreme. Street. Ano, nakita ko ata yun. Pero medyo, yun elite yun Maganda yung place. Oo. Minsan may mga ballroom dun no? Mm. Nagulat ako saan yung nakabike. Tapos may dalang gitara. Ay, hindi, wala pang gitara nun. Hindi si ba? Si Si Neil pa. Si Neil. Sabi, itong angas ng intro ng Lobo Lobo muna Sabi nagulat ako, puta Lobo? Ako ay may Lobo to Sabi tayo ang galing na to. Damuha, no? Doon ako na sa kanila talaga, kaya sumama na rin ako. Gago ka din pala. Nagago rin. Kumbaga, kasama ko tumulto. Ngayon gago Gago ka na rin. Hindi kasi parang yung lalo na yung sa tabi, kala mo simple lang yung kanta, pero sobrang grabe yung laman. Yung laman ng kanta mismo. Ano yun honestly, dapat may original guitarist kami, Neil. Si Yun Neil. yung Nasa title. singing. Oo. Ngayon, nag-mixed up masyado yung work sa band life. Kumbaga sa itong indie scene na to. Kasi ang trabaho niya nasa Fitness yun. yung mga Instructor. So, ang problem, pagka nag-gig siya yung instructor, siya hindi makapagbukas. Siya yung puyat. Ang payat mo, ikaw na. Tapos instructor ka. Huwag maniniwala So, ako sa'yo. yun yung naging unang struggle namin sa kanya na pagka mag-gig, late niya na kaming i-advise na ay hindi ako pwede. So, taranta kami dalawa kami nag-uusap. Hahanap ng gitarista. Maghanap ng gitarista. And then, the best option, being na all around si Arvin, hanggang keyboards nag-aawa, nag-handle siya. Nice. So, all around talaga na instrumentalist. No? Drums, lead, at saka for the meantime, siya yung lead. And then, meron akong son-in-law, drummer din. Actually, kasama niya rin sa music ministry ng Tabernacle of Faith. Yun yung mga nahuhugot ko.
But then the Fashionista problem yun, no? is, once na naging kami, may nagagalit sa akin. Yung daughter ko. Hinatak mo na yung asawa ko! Oo. Napupuyat! Oo. Hindi. Ang napupuyat yung apo ko. Kasi dito si daddy. Oo. Ito ba edit dyan? Biglang dyan. Cut, Apo na agad eh, no? So, yun yung medyo mahirap sa yung struggle na sinasabi. Pero ang galing, no? Ano po? Naman yan. Ngayon kasi parang magpa-Father's Day na. So, Happy Father's Day kay Sir Ernel, Sir Mike. Sila rin. Biglang yan. Happy Father's Day. Pero, Ito wala pa rin. sa akin nakita ko, one of the things na, siguro, hindi naman struggle, no? Pero natuwa ako sa anak ko. Yung anak ko ngayon, nagigitara. Si Athena, yung panganay ko, nagigitara. Niregaluhan ko siya, 3 years old, 4 years old, niregaluhan ko siyang ukulele. Tapos, kala ko parang laro-laro lang. And then, nag-self-study siya sa YouTube. Tapos, marunong siyang mag-ukulele. Mas maganda. So, nagko-compose din siya ng kanta niya. Then, after that, bumili akong gitara. Ayaw niyang gamitin. Sabi niya kasi, hindi ko naman gitara yun eh. So, hihiramin ko sa'yo. Sabi ko, okay. So, napabili tuloy ako ng gitara. Sabi ko sa kanya, one Sunday, at may lalamove na dadating. Para sa'yo yun, pero nakapangalan sa akin. Ay, okay, Daddy. Pagdating niya, gitara, wow, tuwa-tuwa siya, bili ako siya ng gitara. Then, in weeks time, sabi, Daddy, tutulungan mo mag-gitara. Sabi ko, oo, pero yung mga family chords lang, G, A, kaso Basic. parang, basic. Pero, alam mo yung barrier between daughters and father and son. May barrier minsan eh. And we have that barrier. Pero she was able to self-study sa YouTube. Tapos yung ninang niya marunong rin. Putik, tumutugtog na ng pagkitara. So, tuwang-tuwa ako. So, yung fathers talaga, kung ano yung passion ng anak nila, yun yung bibigay nila eh. Diba? The next to that is, dream come true for Sir Ernel. Kasi just imagine yung anak niya kasama niya sa banda. That's one thing, the collaboration. Ako gusto kong magkaroon kami ng tugtog ng anak ko. Kahit ako papalo, then siya tutugtog or dalawang strings or what. Pero hopefully, anak, sana mapanood mo ito. Nakasubscribe siya pero hindi siya nanonood. Pero yun. Pero Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you. So, sobrang saludo ko. Lalo na kay Sir Ernel. 10 years ago, sinabi niya sa akin, Sir, yung isang kasama ko sa banda, anak ko yun. Yung that story alone, sobrang na-touch ako. Kaya, now that we're featuring you, yun yung gusto kong i-highlight. Saka hindi lahat ng band, they have parang connections to each other. Friends pwede. Pero like yung family, parang mabibilang mo lang eh. Yes. Diba? Tapos ang pansin mo pa, same with the Aragones interview. Yes. Walang push, walang force. Parang you'll see the interest from that specific family member na, Dad, gusto ko. Dad, I'm interested. Mga ganun eh. Yeah. In connection with that, genre pag-usapan natin. Diba? Lagi ang usapan. Marami na kasing kinds of genre. Actually, early 90s, when Kurt Cobain created grunge. Tama. Nagkaroon siya sa sariling genre. Then Pearl Jam and the rest followed. And it's a separate genre na siya nag-create. Kayo ba, anong genre ng band nyo? Michael. Ano nga ba? Ako kasi, pagdating sa paggawa ng kanta, wala akong specific na genre na nasa isip ko na gagawin ko tong kantang to. Parang, usually kasi kapag gagawa kong kanta, yung nangyayari sa akin, kagaya yung sa tabi-tabi ko, wala naman akong balak na parang lagyan siya ng about sa yung government na may mga part na linya doon. Parang yung kasing lahat ng lyrics na yun yung nangyayari sa akin araw-araw. Kumbaga, simula pag gigising ako, simula pag matutulog na ulit ako, tapos tumatakbo lang siya sa isip ko. Kaya, ganun, bakit? Parang paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay ko. Tapos hanggang nilapat ko lang siya. Pero yung genre, actually wala akong alam sa pagdating sa ganun. Gusto ko lang magsulat. Kasi mahilig lang ako makinig ng music. Actually, lahat naman, wala naman akong pinipili na
Kahit rap or kahit anong klaseng music. Open ka sa lahat. Mm-hmm. So, umiihi ka talaga sa tabi. Kahit nasa bahay ka. Hindi naman. Kasi madalas kami noon kapag syempre inuman, tapos syempre mga teenager kami, pasaway eh. Ngayon syempre pag nakainom ka na, tapos nasa kalye lang kayo, yung mga tambay talaga eh. Kaya tambay sa kanto eh. Yung mga iihi ka talaga eh. Hindi mo maiwasan eh. Kaya doon ko naisip yun na parang, pwede naman yun ha. Tapos lagi pa sinasabi ng lola ko nun, magtabi-tabi po ka. Ay, mga matatanda. Ang dami kasi nila pa. Hanggang ngayon naman, ako nga nagtatatabi-tabi mo pa rin. Umiihi ka rin sa... Talagang darating ka sa buhay mo na sa gilid. Hindi, pero yun I listened to the song. Actually, later, or, isa sa content namin is yung tabi-tabi po na song nila. And then, it really gives sense. No, may sense talaga siya. And what I can say, we can classify it as funk. Diba? Funk, that you're calling out the system. You're calling out the system kasi may mali. Diba? So, that's very good. I mean, we're putting sense into what we're doing. Naalala ko tuloy, kalala niyo ba si Arun Gogna? Isang speaker siya. Sir Arun. Kasama siya ni Boss Sanchez. Nakilala ko siya personally. Sinabi niya gano'n. Kasi nauso sa atin stand-up comedies eh. Diba? In stand-up comedy, magbabato ka ng joke, matatawa yung tao, pero walang sense yung joke, matatawa ka lang. Pero siya, as a speaker, inspirational speaker, nagpapatawa siya, pero yung joke niya makes sense. So may learnings, may lesson. And that's the beauty of it. Us, you guys, as an artist, you are responsible of giving those lessons, of giving those messages. And that's what matters. No? Ang galing. Yun yung nakakatawa sa music eh. Minsan yung experience mo ginawa mong kanta. Tapos kapag napakinggan ng ibang tao, makaka-relate sila. Tapos yun yung nakakatawa sa kanya kasi nagko-connect siya. Iba't ibang tao pero nagko-connect. Kaya parang magical talaga din yung music. Parang gano'n. Tsaka hindi mo namamalayan. Ginagawa mo lang yung gusto mo. Pero may impact ka pala sa ibang tao. Exactly. Your passion, di ba? Ayun yung nakakatuwa. Kasi you affect or may impact nga sa ibang tao na hindi mo siya plan, hindi mo siya iniisip na, ini-expect na magkakaroon siya ng impact sa ibang tao. Kaya nga tawag sa atin talaga influencers. We're the influencers. Totoo yun. Kasi being responsible eh. Diba? Meron mga music dyan, just to name some of the bands, Green Department, diba? Yes. They have different meanings in their songs. Diba? Hindi mo sila masisisi, yun ang gusto nila. Merong marginal people na makikinig. But then again, do we get something out of it? Diba? At the end of the day, we, as parents, yun na rin, pag-uusapan, we as parents, ano yung pwede nating pakinggan na will put value even to the next generation? So yun, parang for them, as music artists, they listen to music based on emotions, on what they actually feel, kasi they get peace of mind. Diba? Parang kahit hindi siya ma-resolve, kung ano yung pinagdadaanan nila, kung ano yung problema nila for that particular time or day, hindi naman ma-resolve siya for listening music, pero you get peace of mind eh. Yes. Na instead of, doing something na hindi karapat-dapat, pero they opted to listen na lang kasi for that moment, you get peace of mind. Kaya ako, I get peace of mind for going somewhere. Na every month, I travel alone. Parang I get peace of mind for looking at scenery. Ganon ako. May tawag dun eh, yung parang escape, hindi, ayun yung term eh. May ibang term, yung parang escape mo dun sa... Escape to reality? Parang gano'n. Nakalimutan ko yung tawag. Sa akin, escape room? Yung music is something that makes me feel alive. Ganyan. Napanood ko yung ginamit yung line na yun doon sa movie na nasa tower sila.
despite na napaka-dangerous ng pag-akyat, yung mountain climbing or kung whatever you do, pero yun yung buhay mo eh. Pagka nawala yun, consider yourself as a dead person. Yun yung kinuwento ka rin with Alvin, yung one time na nag-studio kami, afterwards sabi ko, nagkausap kami. To a point, hindi kami mayaman sa buhay namin. But then, ako, everyone, may individual wants ka eh. Come to a point na, kasi before, nabanda ako sa variety band, and then nung yung older sister niya, RJ, lumabas na. And then the second girl, lumabas na rin, si Ate Mika niya. That's the time na nag-decide ako, kailangan ko iwan. And then have to face reality. So definitely na itawid ko. Hindi pa rin tapos kasi may mga tinatawid pa ako. But then, to a point na may individual wants tayo na once na kuha mo yon, kasi akala mo yun eh. Pagka nabili ko to, masayang-masaya na ako. Pagka nabili ko to, masayang-masaya na ako. And then parang magic to everyone na nagkaroon ng Lazada and Shopee na everything you want in the world available. Saka mura. Yes. Oo. So dumating sa point na lahat ng gusto mo, hindi man siya ganun kamahal, na-achieve mo kasi available na siya. Nung na-achieve mo na siya, nasa iyo na, doon darating yung talagang gusto mo sa buhay. Kasi nung nakuha ko na siya, nawala na kasaysayan lahat ng bagay. Meron na ako niyan eh. Meron na ako nito. Meron na ako niyan. Yung daily life ko, pasok sa work, uwi sa gabi, nood ng movie, pasok sa work, uwi sa gabi. Yun na lang. Tugtog ng gitara, konti, pero may banda pa ako. Wala. So pagka may concert, yun yung outlet ko na manonood ako. Kahit free concert lang siya, kahit may ticket, pipilitin ko kahit malayo ko, kahit ganun sila kaliliit. Basta nandun ako. Sa River Maya. Oh, yun. Yung last River Maya. Sa labas sila. Nasa gasolinahan kami. Nasa gasolinahan kami, tapos nanonood kami sa labas. Tapos kumakanta pa kami. Hindi sa Paranaque, di ba? Yes, so nandun kami sa Hindi nyo nakita na, pero Hindi namin nakita namin. Hindi nyo ba? Nagre-reklamo pa kami. Ang hina. Sabihan nga yun. Kasi doon yung sa ano eh. Sa grounds yun nung condo, di ba? Sa grounds ng so, condo. Pero from time to time, nakikita namin kasi yung screen niya on each side of the stage, apat na individual. So may time na most of the time, once sa picture, isa-isa mo silang nakikita ron. So pagka ganun, masayang-masaya kami. And then later on, kami dalawa lang, but then maya-maya marami na kami. May mga nakinood na sila. Oo. Nung makita May na dapat namin dito. May sumali na sa trip nyo. Pero yun naman yun eh. Diba? I mean, ako nga yung free concert ni Rico Blanco dyan sa SM Masina, ginagbukas na. Tuwang-tuwa na ako eh. Diba? Kaya, palipot-lipot ako, second floor, third floor, bumaba ako. Basta yung pababa si Rico Blanco, Rico! Yun lang eh. Yun yung nakaka-inspire. Sa akin talaga, yan yung masasabi ko kay Arvin. Yan yung buhay ko. Pag ano wala to, yung banda. So, ito, sa struggle namin, come to a point, dumarating na kala nila, ito nakakasar dahil nag-church to, di kami makagig. Minsan, ito... Uy, di totoo yun ha? ito minsan, hindi rin pwede lumabas. So, ako minsan, just to save the band, minsan ako napipikon na rin, gusto ko na rin magwala pa akin shit, tumigil na kaya tayo. Okay. Pwede nyo na maikik yun eh. No? So, kaya nga lang, hinocontrol ko yung sarili ko. This is my last trip. Based doon sa kanila may pag-asa pa eh. May other trips pa sila magagawa, may other bands pa sila. But with Tornillo, with this band, this is my last trip. So, pilit kong pine-prevent na mag-clash kami. So, as much as possible, tinitake ko yung ako yung nagiging shock absorber ng mga problema. Paano ko bang i-resolve yung banda? Paano kong gagawa ng paraan na makagig despite
na hindi ko sila mapagtapat-tapat. Kasi, ito yung buhay ko eh. Sa dami ng ginagawa ko, kailangan mo sa trabaho mo ng target, may problema yung item, may problema yung ganito, maglalalamog ka sa gabi, magdi-deliver ka sa ganito, but then, at the end of the day, kailangan wala kang pakailangan. Pagulad ngayon, thank you Ma'am Len, Sir Mike, umabsent ako for the interview with one seat apart. Thank you. Hindi nila alam, pero ngayon malalaman na nila. So, pagka music, pagka gig, regardless kung ano man yung meron dyan, disregarded lahat dyan. First priority ko ito. Diversion. Yeah. Nice. How would you react sa sinabi ng tatay, ni papa mo? Actually, parang same kami ng pananaw. Buhay siya. Pero gusto ko lang siguro dagdagan. Hindi lang siya buhay. Kasi sa church, as part of music ministry, you minister to people na mga problemado, mabigat yung kaya, ang sarap sa feeling mo magiging nagiging part ka kung bakit dumaan yung bakit nalagpasan nila yung problema na kinakaharap nila. Para sa akin yung music, power siya. Diba? Pansinin mo, yung music kasi ginagamit siya minsan pang torture din. Sa mga movie na papanood natin, ilulup yung music, tapos parang may psychological effect siya, diba? Yung Winter Soldier. Oo, diba? Pero, at on the other hand, siya pwede mo rin siyang gamitin na may positive effect. Gusto ko siguro yung nakaka-create siya ng moment. Halimbawa, sa amin ni Papa, kumbaga kung hindi ako na-introduce sa music, wala to. Hindi tayo nakapag-jamming siguro, baka hindi kami close, malayo yung love ko sa kanya. Yun, may power yung music na hindi ma-explain or hindi mo kayang i-define ng basta-basta lang. Tama yung sinabi rin ni Kuya Michael na Ano ba? Mahalo ko yung Hindi niya naman ako tinatawag na. Hindi, para ngayon lang. Pwede siya sa camera na. Ay, ganbulat ako eh. Pero yun, sinabi ni Michael na remedy siya. Kumbaga, ayun, may mga suicidal thoughts, mga suicide, pero andyan yung music para sumalo sa kanila. So, bukod sa siya, buhay ko siya, passion, masterpiece, siya, powerful siya, at saka, alam mo yun, yung music kasi, hindi mo nga kumbaga yan lang yung bagay na hindi kailangan ng permiso para pumasok sa'yo. Pag may tumutugtog, pwede mo takpatenga mo, pero maririnig at maririnig mo yan, di ba? So, ayun siya. Para sa akin, lahat-lahat siya. It's good. It's good to hear. Actually, meron nga akong question, pero parang lumabas na doon yung sagot. No? Kasi, for me, you guys, the Tornado Band, are successful. Why? Because you have your own composition, you have your bands, you have your family, you have Spotify. Diba? You're successful in your own way. Hindi na natin dapat i-compare kayo sa River Maya, sa Eraserheads. No. But then, you guys are successful. And I get that, that vibration when you answer that question. Pero yung tanong ko talaga, what is the secret sauce sa whole band? Bakit kayo nagkaroon ng parang nagdikit-dikit, nagsama-sama hanggang ngayon magkakasama kayo? What's that secret sauce? What's that pronouns? Nagsasagaan yung gaya ng isa't isa. Okay, let's start with yung simula ng banda. From the time Valenzuela kami nakatira, isang ko lang, lumipat kami, bumalik na kami ulit sa San Mateo kasi may bahay na talaga dyan. Umutok pa kami dyan. So, mga time na kailangan na namin bumalik, financial problem, so bumalik kami dyan. Nung bumalik ako dyan, totally blank. Although may work ako. But then, may kulang na sa buhay ko that time. So sabi ko, kailangan kong buuin yung banda
not one of the songs na buo, nasa akin lang yan. Nakasulat, yung mga kanta na yan, matagal na, year 2004, 2005, 2008, yung pag-ikot. So, hindi siya nagagawa. May, yung mother niya nakabili ng drumstick na nasa bahay. So, nung binuo ko yung banda, hindi ko na malaman, basta siya, may classmate siya na classmate, elementary ka that time. Elementary that time na ang kuya, si Neil, yung nagigitara sa amin. And then si Neil, barkada to. Oh, si Michael. That's the time na repair. Yung unang members is ako, si Hansi, and then si Bebe. Doon nag-root lahat kay Bebe na drummer. Kasi yun yung Hindi pa ako magaling noon. nanonood pa lang siya. So, yung tinatanong mo, sir, what's the secret sauce in between us? Despite yung age gap namin sa bawat isa, isagot doon, bubble gum. Bakit bubble gum? Sa layo nung edad namin, may magte-text dyan, nood kayo ng bubble gum. Doon mo makikita, maluwag talaga yung talk ninyo sa utak namin. Nagkakasundo kami. Minsan, about movies, pagka simpleng salita, pagkakatarantaduhan yung pelikula, napanood mo na yung ganito, hindi pa nababanggit yung title, nagtatawanan na kami sa layo nung age gap namin pare-pareha. So, yun yung something na nag-gel sa amin every Friday dati. Oh, magte-text yan. Nanonood kayo bubble gum? Oo. Nanonood kami. May connections. Oo. May connections na Connections. despite Tsaka, the age gap. Siguro kasi, para sa lahat naman, hindi lang naman sa banda namin. Kumbaga, secret din siguro ito yung gusto ng lahat. Yes. Kasi, kagaya tayo, hindi naman kasi kami nagkikita kapag may gig. Kailan tayo ulit nagkita bago to? Ikaw, Sa Las March. Piñas. Las Ikaw, Piñas. March. Oh, Kami, March. nagkita-kita kami ng 88 prior. Pero honestly, parang hindi kami nag-usap-usap. Sa March, ang huli namin kita-kita bago ngayon. Pero andito po rin kami. Kasi pare-parehas namin siyang gusto. Hindi namin kailangan ng laging daily updates na, uy, banda pa ba tayo? Tayo pa ba? Wala kaming ganun. Parang may assurance sila na Yun. assurance na group pa din Mm. despite na Tayo hindi mo yan, kailangan mag-usap-usap everyday. May GC kayo, I'm sure. Meron. Hindi nyo kailangan na, hoy, kaya ba? Nagchat-chat Hoy, mo. tayo. Wala Minsan tahimik yung GC eh. Tataka na lang eh. Pero yung connections nila and yung assurance na sila pa din as a group, yun yung secret sauce nila eh. Yun yung adhesive nila. Oo. Anyway, Nice. so, may lalaroin tayong game. No? Yan, kinabahan ako bigla. So, yung doon sa lalaroin natin game, malalaman natin kung sino doon sa mga band members ang ganito, Kala ko ang ganyan. mag-jeng Pero, ang twist nito, makikita niyo lang siya pag pinanood niyo yung video. Okay? And we'll do the game now. Yeah, let's do this. 1-0 apart. 1-0 apart. Woo! Yeah. Dito sa 1-0 apart, puso'y magkakatabi. We have one will and heart, tayo'y magkakakampi. Oo, kapati kami. Ang saya ng game, no? But, ayun nga, you need to view the content itself to see the game. Invite niyo yung mga friends niyo, ha? Yes, sir. Anyway, before we continue, we want to ask, are there any lineup of gigs? Yung social media ninyo, Facebook page, YouTube, Spotify. Do invite our seatmates. Pero lahat yun makikita sa description section below ng episode na to. Pero sir, sige. Ang gig yun. Pwede nyo kami follow sa Facebook. Search nyo lang Tornilyo. Makikita nyo yun doon. Yung picture nyo malaking tornilyo. Search nyo lang yun. Andun yung mga live gig namin, mga video namin,
tsaka mga sample ng mga reels ng mga kanta namin. Tapos sa Spotify din, pwede nyong i-search din Tornilyo. Meron kaming 3 songs doon, Pag-ikot, Tabi-tabi po, at If Only. Sa YouTube, meron din, search nyo lang din Tornilyo. Yup. Ayun. Any gig, upcoming Okay, gig. dun sa gig, magbabase yun kung kailan wala silang pasok. Bali rest day ko, Mansan, Yan. Sanman. Ikaw, anong rest day mo para alam nila kung kailan tayo magigig. At saka ito, Hindi, pag may gig wala lang naman, naman akong biyahe. pag may gig naman, pag may namin sa page, i-share namin yung poster ng gig. Do share it with us. We'll also post it sa One Seat Apart. thank you very much, sir. Anyway, so, ang rami kong kuhang aral, no? Especially with the family relationship, father-son, father-daughter, di ba? Saka sa son-in-law. Tapos yung sa father and son ni Sir Mike. So, sobrang saya, no? I mean, sometimes, your passion, pag yun yung ginamit mo na mag-connect sa friends, sa family, sabi mo nga, music is timeless. Diba? And it shows sa band nila, music is timeless. Diba? Pero music is timeless. Marami kang matututunan sa music. Huwag ka na maglaslas. Huwag ka na kumayak. Gamitin mo na lang yung music as an outlet. Pero, thank you for the time. Yes, and really appreciate the time that you gave us. So that's why we're Giving out some merchandise. One Seat Apart. So, first is the One Seat Apart mug. And then this is the glass tumbler of One Seat Apart. May glass straw sa loob. You can open it. Pakita nyo sa kanila. Baka sabihin, One Seat Apart One Seat Apart couch. And then the latest, the One Seat Apart dumpling bag. So, ano na lang kayo? Thank you, One Seat Apart. Thank you. Bunutan kung alin na sa inyo. So, thank you. Shout out sa mga seatmates natin na sumusuporta sa music. Thank you. Thank you. Bye-bye.